What's a Cup na? Mula sa Bacong for Senior Citizen Association, what's up na? Mula sa Barangay Mambog 4, What's Cup na? Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa serbisyong pampubliko bilang barangay secretary ng Mambog 4 noong 1997 kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Mula 1998 hanggang 2007, nagsilbi siyang project inspector sa engineering office ng munisipalidad ng Bacoor na lalong nagpatibay sa kanyang propesyon bilang isang inhinyero. Noong 2016 hanggang 2018, ginampanan niya ang tungkulin bilang barangay administrator bago siya mahalal bilang punong barangay noong 2018 para sa kanyang unang termino at muling pinagkatiwalaan ng mamamayan noong 2023. Hindi lamang sa larangan ng pamumuno siya namamayani, sapagkat noong 2018 ay nasilayan din ang kanyang hidden talent sa pag-arte nang siya ay mapasama sa comedy movie na My Dad, I Hate Drugs at naging modelo rin ng mga damit. Sa kanyang panunungkulan, naging prioridad niya ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng barangay kabilang ng makabagong disenyo ng barangay hall at multipurpose hall na mapagmamalaki ng komunidad. Sa kabuuan, nananatili siyang tapat sa kanyang layunin na mapabuti ang kalidad ng buhay sa kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng epektibong serbisyo publiko. Ang Macho Cup ng Bacoor, punong barangay Robert Nolasco ng Barangay Mambog 4. Cup! Yeah. Ating segment na What's Cup, Cup Obet. Grabe po, napakaganda ng background nyo, Cup. Imagine niyo from barangay secretary, naging project inspector, at ngayon pinagkatiwalaan po kayo bilang ng kapitan. buong barangay bilang kapitan. Yes. How does it feel, Cup, na ang buong suporta ng Barangay Mambog 4 ay nasa sa inyo sa lahat ng karera ninyo sa buhay? Yes. Ano pong pakiramdam, Cup? Kasi to sum it up, grabe yung background nyo, Cup. Anong nafe-feel ninyo, Cap, na ang tao ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa inyo? Siyempre sa amin, kami, masaya yung pakiramdam namin dahil bilang yung pamilya namin dahil talagang involved na dyan. Since nung bata pa ako, 6 years old ako, yata nung yung father ko ay naging kapitan. So na-expose na ako sa larangan ng politikang ganyan. So noon, wala pang ang tawag dito, sweldo ang mga kapitan. So talagang makikita mo sa kanila ang panunungkulan na yung dedikasyon ng panunungkulan. Kaya nakita namin sa aming mga magulang yung mga ganong sistema. Cap, coming from your background, nalaman natin at talagang na-discover natin ang skills ninyo sa pag-arte. Talagang grabe naman po. Meron siya, my dad, I hate drugs. Ano po yung classic experience yun, Cap? Hindi pa yan eh. Noong 1989 na ginawa akong model. Model? So, iba-ibang mga beauty queen ang nakakaharap ko noon. So, hindi lang ako nagtuloy-tuloy dahil ayaw ng parents ko. Tuloy-tuloy. Mas gusto po nila na ang interest nyo ay sa paninilbihan. Yes, so parang ganoon. Pinagsisihan nyo ba yun, Cap? So, gusto mong mauna niya yung pag-aaral ko. Kasi siyempre pag ikaw kumikita na nung bata ka, maaaring mawala na yung makalimutan yung pag-aaral mo. Yung priority, hindi matapos, ganun. So pinatapos po kayo ng inyong magulang muna ng pag-aaral. Pero afterwards, hinayaan na kayong tumuloy sa karera ng pag-aartista. Ay, hindi naman. Hindi ako tumuloy na nga. Dahil una, ang dami kong ginagawa kasi. Even the basketball, softball. Sa softball naman, naglaro ako ng National Open. Talaga, buong Pilipinas yun. Grabe, no? So, expose ako yung health ko kasi. Siyempre, pag gym, talagang kasama ko na sa buhay ko. Talagang routine at disiplina. Kumbaga, lifestyle na ni Cap. Ang gym, ang pagiging physically fit. Kaya naman po, ang ganda ng tag ng ating Cap, Macho Cap. Ang Macho Cap ng lungsod ng Bacoor. Sino naman po ang magkakaila with the height, with the physique na meron si Cap natin, ay talagang importante na bilang kapitan, physically healthy tayo to serve our people. At coming from this, Cap, ang dami po na, ako din po, tinutroba ko, sabi ko, minsan na po ako nakapunta sa Barangay Assembly ng Mambog 4. The last time na nag-share at nag-talk kami doon under ng DRRM, abay napakaganda ho ng inyong barangay. Yes. Dahil priority ninyo ang infrastructure. Yes.
Kaya isa po talaga sa maipagmamalaki ko personally sa lungsod ng Bacoor ay ang Barangay Hall ng Mambog 4 at lalo na po yung inyong parang events hall doon. Oo, yung Abay, barangay assembly namin, ibig sabihin naka-aircon. Opo. So, komportable ang mga tao, no. Talagang napaka-social naman po talaga ng Barangay Mambog 4, ano. At syempre, Kap, hindi naman ito maisa sa katuparan without the help of your team. Your Yes. core na kasama po ninyo ngayong araw na Yes, ito. Ano? nandito sila. Baka pwede nyo, Kap, maipakilala sa atin yung mga kasamahan natin ngayong araw na ito sa Mambog 4. Pakilala ko ang mga kasama ko. Una, si Kagawad Doris. Welcome po. Baka. Kagawad Arnie. Kagawad Arlie, yun. Yes, yan. For Peace and Order. Kagawad Francisco. Kagawad Francisco. Hello, sir. Kagawad Jerry Reyes. Good day po. Yun. And my SK chairman, Renz Nolasco. Ayun. Ayun. Pamangkin ko sa niya. Siya na rin po. Anak ng first Grabe, cousin ko. And then mga staff, Jess Fonseca, Opo. Good morning, sir. Arnold Ginto, and then Kagawad Brian Nolasco. And Chief of Staff, Arman, Yun, no? and the Treasurer, Good morning, ma'am. Marla, and then the Rose. He's working here. Grabe po. Grabe po, Kap, ang suporta na meron kayo talaga. In the full functionality. Ako ay natuwa po na meron kayo talagang Chief of Staff coming from the perspective ng ating kapitan. Abay, seldom do we have na makita at makaulayaw ang ating mga Kaps na usually admin, ano? Aside sa admin, may Chief of May Staff admin pa. kasi hindi siya sumama. Father ko is Oho. So kilala ibig niyo. sabihin po talaga, Kap, kumpleto ang functions at mga Oo. delegations ninyo. Pero coming from noong your araw, office. wala yan. Talagang kapitan lang makikita mo. Paano kayo nag-conceptualize, Kap, ng ganong klase na dapat magdagdag tayo ng titles, positions So, available sa ating barangay? Noong nag-start ako, nung hawakan ko yung barangay, ang ira lang namin is 5M. Parang hindi siya sufficient para makakuha ng maraming empleyado. So siguro nung medyo tumaas na, naging... kasi itong lugar natin, yung Mambog 4, Opo. is a business district. So yung side nito, kaya lang yung marami pa... Dapat mas maganda pa ang Mambog 4 kasi ang haba ng highway niya. Opo. So, yung business district talaga ng Bacoor. So, kaya lang yung ibang mga lupa ron, may malalaki yung hindi makat niya into para like sa Vietnam kasi kinakat nila ang lote para mas maraming chance ang businessman na makapasok sa atin. Pag malalaki kasi, ilang negosyo lang maipapasok sa atin. Precisely. So, diba? Pero napakaganda ng konsepto nyo na yun, Kap, humanap tayo ng reference coming from other countries. Kasi kung applicable sa kanila, dapat aralin din natin. Baka pwede sa atin. And nakikita nyo ba, Kap, na ang Mambog 4 ay magbo-boom pa? May potential siya. Siguro kailangan hindi siya more on residential. So may mga kahit looban lote, pwede gawin na i-convert siya sa like commercial. Oo, wag yung mga industrial. So hindi na siya bagay sa atin or mga yung iba diyan ginagawang garahe lang or parking. So walang maibibigay na magiging ghost town tayo. So maganda buhayin natin 'yan. So may gusto nga ako i-implement na ordinansa like kasi sa China nanggaling ako nakita ko. Talagang sa gabi 5 o'clock, 6 o'clock buhay na lahat ng ilaw. Para maging masigla ang lugar natin, kailangan more on lights. Yes. Oo. Di ba? Tunay naman po yun, Kap. Yung liwanag talaga. Plano ko kasi yan sa every business. Wala pa, hindi ko pa, dinadrop ko pa lang na gusto ko, pag nagtayo ka ng negosyo sa lugar namin, yung mga Panaplex, bubuhayin siya kung anong business name nandyan. Kasi maraming business, hindi natin ma-detect kung ano. Yes. Opo. Hinahanap pa natin, tinatanong pa natin. Pero kung nandyan na yung mga name nila, so, visible. Yun ang nakikita ko. Such a good start of a conversation. Nakikita mo agad yung perspektibo ng isang kapitan na progreso yung hinahanap sa ating barangay. Kasi importante to as the chief ng ating barangay na dapat meron tayong mindset. Paano ba natin i-develop ang ating mga services pa sa hindi lang sa buong lungsod natin kundi sa ating mga kabarangay. Coming from this, Kap, kasi I'm quite sure na nabanggit na ninyo yung dati ninyong era, and it has already developed into something better. And syempre, mas mataas ang era natin. Pag-usapan natin, Kap, yung mga na-offer ninyong services currently sa inyong barangay, unahin po natin yung ating health services. Yes, oo. Sapat po ba ang budget ninyo sa health services? So sabihin ko na,
So, hindi sapat yung ano talaga. So, kaya nga, minsan, naghahanap kami ng sponsor, no? So, dahil yung partner ko is coming from, TV hosting and then commercial model. So, marami siyang network. So, doon nagagamit ko yan. Nabibigyan ako. Minsan, kala nga nila, meron akong butika. So, nabigyan ako ng 10-wheeler ang size na more than 10 million or to 20 million amount of vitamins and medicine. Wow. Ay, Ganun ka. grabe naman yan. po. Iba talaga ang connection ng CAP natin. Ayan. Ano? So pag kinumpit mo yan, talagang pwede kong bilhin yung lote kung sakali i-convert mo. So bawal kasi yun. Opo. Kailangan ipamigay mo yan. So hindi ko mauubos yan sa lugar ko. Kasi ang bata sa amin, like yung propan, Oh my goodness. yung propan na yan, hindi mo siya kayang ubusin sa lugar namin. So ang mga bata sa amin is not less than marami na yung 1,000. Opo. So ang binigay sa akin more than 20,000 bottle of propan. At ito po, ayan ang litrato. Pinamimigay niyo po sa ibang barangay. Iba-ibang barangay na, and then ibang my gosh. out of town, and then sa ibang bansa nakarating yan sa Dubai o etc. Yeah. Ako po, ngayon pa lamang ay namamangha na ako dahil yun yung tinatawag nating partnership with the private sector. Kasi ang ganda na may tiwala po sa inyo, Kap, yung mga tao na bibigay sa inyo yung opportunity to partner with private people at mabigyan din. Napakapalad naman po ng ibang barangay. Kung tutusin mo, hindi ka naman pwedeng bumili ng ganyang karami kasi kailangan mo ng mga maintenance ang bibilin mo, like doon sa mga senior citizen natin. Sa mga bata, partial lang yan, hindi pwede rin. So, mga 200,000 lang ang magiging budget namin. Hindi mo pwedeng ibili ng vitamins yun. Di ba? Kasi kailangan may ibang prioritization din tayo for the health. At grabe naman po ito, Kap. So, ang distribution namin yan, minsan hinaharang na namin ng mga tao sa kalsada, yung mga dumadaan doon, haharangin na namin even taga ibang lugar yan, taga ibang bayan, Las Piñas, whatever, kung saan man yan galing. Haharangin namin, bibigay namin yan. Grabe naman. Inabot din kami ng Pasko, yan ang pinakapamasko namin. Abay, napakasarap naman po na makatanggap ng medisina sa Pasko for vitamins, ha? Kasi ako din po, ang prioritization din natin, yung kalusugan ng mga kabataan, kahit pabigyan mo sila ng monetary compensation o sabihin natin pamaskong handog, kung wala naman, kung ang kanilang yung kanilang health at yung resistensya nila ay mababa towards yung pag-combat natin sa mga bacteria. Abay, yan yung pinakamalaking project na nagawa namin sa dahil nga the huge amount ng so hindi ko naisip na ibenta ko kasi may lumapit sa akin may pharma. Sabi, Kap, dapat binenta mo yan. Ang laking pera niyan. Hindi ko pwede yun. Gusto mo makulong ako. Diba? Binigay sa akin yan, siguro na alam ng sponsor natin na talagang ang purpose ko is to spread yung sa mga Kabiteños, sa mga like do sa mga ATAS nakarating yan sa mga mountain climber, pinigay namin para bitbitin nila yung ano yan. At napakapalad po ng lungsod ng Bacoor na meron tayong ganitong klase ng CAP whose heart is to ask for connections at from there, ibigay ito sa tao to serve the people for free. Kasi natuwa po ako dun, Kap, na inamin naman ninyo may kakulangan sa budget ng sustenance ng ating health service. Pero that doesn't stop you. Humanap kayo ng paraan to look for ways. You sought for ways na maipoprovide ninyo yung medisina para sa mga kabataan. Salamat po doon. How about our seniors, Kap? Napoprovidean po ba natin senior sila namin, kwento ko na yung umpisaan nang naupo ako. Bago ako maupo, 2 ang grupo ng senior namin. So inaral ko yan, tinignan ko, paano ko mapag-iisa to? So pumasok siya sa political side, nagagamit siya. Nagiging battlefield yung senior, nagagamit dahil matatanda na yan. So paglalaro, malilito ang mga matatanda. So yun yung pinag-isipan namin, katulong ko yung mga kagawad ko na nakagawa ako ng mga ordinansa na para mapag-isa namin. So sobrang hirap. So until now, ngayon, nabuo na namin from 300 up to more than 1,000 member na ngayon ng senior in a single
Single organization po Single yun. organization nagawa ko yun. good. Isa sa nagawa namin na Abay, napakahirap naman po kasi talaga pag ang mga senior natin watak-watak. maraming barangay pa rin na may mga gano'n kasi pumapasok doon sa politika. Ayoko ma-involve sila sa Opo. politika. Kasi matatanda na yan, magugulo pa. Opo. Imbis na mga naka-retire na yan, nagre-relax. So magugulo pa sila, mag-aaway-aaway. At sa mga seniors din naman ho natin, abay, sa bahay na lang ho, magpa-member na lang sa isang organization. Wag na ho mag-away-away pa. Yeah. Abay, wala kasing matutupad at wala mangyayari sa program ng ating barangay. Halimbawa, may libreng medisina po ba sa seniors natin? May free medicine po. Mga ano naman. See? So kung merong libreng medisina, may free vaccine sa mga seniors natin. Ay, kung hati pa po ang grupo natin, baka hindi na po natin ma-avail yung service at masyado nating masasabi pa na napopoliticize yung ating mga services. Hindi naman, kagaya ni Cap, nothing political. 'Di ba? Wag nang i-include ang senior organization dahil dapat ang mga senior natin, kung hindi kayo nagsusumba, nagmamadyong at kung ano pang napagtitripan na lang sa buhay, 'di ba? Mangyari na lang, manood ng sine, libre naman ang panonood ng sine dito sa atin. Imbes na iisa na lang ang banding ninyo, hati pa kayo. Ay, buti Cap nagawa ninyo, naging mahirap ba Cap? Medyo, siyempre pinag-isipan namin kung paano talaga. Challenge sa amin yung gawin namin yun. Pero ayun, naging maayos naman. So hanggang ngayon, patuloy naman na nabubuo na yung senior citizen. Ngayon, pinipigilan ko. Kasi yung iba kasi dati, hindi siya, siyempre mga tumira lang dito, naging tulugan lang tayo, nagiging tulugan ng mga baor. Tumitira rito, nagtatrabaho sa Manila, tapos doon nakarehistro. Mangyayari tayo lang, dito magpapahinga, aalis sa umaga, wala na naman tao sa bahay. Yun nga din ho ang na-observe natin, Cap, pag talagang lang tayo, pag sa gabi mas marami populasyon natin. Marami natutulog sa atin kumpara sa umaga. Kaya, lahat nasa Manila. In-encourage ko na sila na yun nga mag-member na rito and then sumama. Minsan may mga bagong kakilala sila, di ba? Minsan sa lugar ko wala akong depressed area. Kaya puro yayamanin yung mga nasasakupan ko. Kaya lang ang hirap minsan talaga wala sila minsan sa bahay dahil nga nagbabakasyon. Kasi may mga kaya may mga kaya nga. At madalas kapag free time, ay nasa kung saan saang mga lugar din. Kaya hindi masyadong masakit sa ulo ang Kaya hindi rin ho ako nasa Mambog 4. Wala akong pera eh. Hindi naman ho, pero wala, mga yayamanin po ang mga nandoon sa Mambog 4. Hanapin po ninyo. Nasasakupan ko lang. Cap naman. Sabi ni Cap, yung nasasakupan lang daw niya. Sobrang humble po ni Cap Imagine niyo, Cap, hindi naman po kayo makakakuha ng mga ganong klase ng magagandang networks at connections at hindi po nila kayo pagkakatiwalaan. Una sa lahat, kung hindi nila nakikita yung magandang output coming from you. At syempre, kung hindi rin mukhang yayamanin, ang macho Cap ng ating lungsod, pag nakita mo naman talaga, artistahin naman, mahihiya talaga ako kahit anong ayos ko Si Cap, bumangon lang, okay na, artistahin, di ba? Ako, inaayos, naligo na ako, ito na yun. Wala na ako magawa. Pero coming from that, Cap, ang mga services natin for the health, sa seniors natin, kabataan, na-i-present na natin, may ambulance po bang available sa inyo? Ay, gamit na gamit yan. Ilan, Cap, ang available ninyo? So, meron kaming isang ambulance. Gamit na gamit. Kaya kulang pa sa amin. Opo. Do you have any plans, Cap, na mag-purchase pa mag-invest may pa? mga plano kami. Yun ang pinakamahalaga. Usually, Cap, ano pong madalas na tinatakbo ng ambulansya ninyo? Ako, di Manila, Quezon City. Manila, so, ang laka ngayon, ang mahal ng gas, di ba? Opo. So, hindi naintindihan ng mga ibang tao na siyempre, ang budget natin naka-allocate dyan. Ito lang, halimbawa, like 300,000 a year na. So, magiging, multiply na by 3 ang price ngayon. Opo. Kaya yun, hindi namin alam kung paano namin, kung magsusupplemental budget ba kami o no. Dahil nga, kakapusin. Hindi mo pwedeng ipagmaramot. Kasi tinutugtungan natin ang buhay ng tao pag minsan nangyari sa akin ganito. May aksidente diyan sa may kanto namin, sa may Jollibee, between Bayanan and Mambog. So, walang ambulansya. Dumating ako doon sa may nangyari aksidente. So, ang ginawa ko, pinara ko ang ambulansya ng Muntinlupa. So, pinasakay ko ang pwede, di ba? Yun ang gusto ko, sinasabi ko sa mga namin, pwede kayong harangin yan. Dahil government property, naman yan, di ba?
So, naihatid yung pasyente. Ayun, napasalamat sa akin. Ang galing na, Diba? no? Ang kapitan natin. Dapat gawin ng mga tao yun. Hindi yung como taga Dasmariñas, Yes. Imus. Opo. Pwede iramin yan. Ang location po, magkataon sa, lalo sa mga fellow Bacoreños natin, magkataon po na may pangangailangan talaga at matindi rin po talaga ang challenge ng ating mga taga-DRRM, ng mga ambulansya sa ating barangay pagdating sa ating gas allocations. Pero magkataon po on a normal basis or on a regular basis, po pwede naman po at available yung ambulance, walang pasyente, po pwede naman po tayo makiusap Yeah. at makipag-ugnayan ng mas maayos para makater din po yung mga needs ng ating patient. Hindi naman po, thank you dun, Cap, kasi sasabihin ng iba, hindi, feeling ko pag taga Muntinlupa, doon lang. Pag taga Bacoor lang. Abay, hindi po. Napakarami po Yes, natin na seserbisyuhan na sa labas pa po ng lungsod ng Bacoor at hindi natin sinisingil. Madalas po, kapag malalayo pa, kino-coordinate sa ating punong lungsod kay Mayor Strike for additional help. At ito po ay nakaka-proud sa lungsod ng Bacoor dahil nakikita natin yung bayanihan at naipapasa po ito sa ating mga barangay. Kagaya ni Cap Obet, ganun ang kanyang prinsipyo. Diba? Ibigay natin kung ano yung para sa tao. The service that the people truly deserves. Nabanggit ninyo, Cap. Ngayon, ang budget ay nagtitriple na, lalo sa gas allocations natin. Doon kami nahirapan ngayon. Kaya madalas talagang kinakapos. Ano po usually remedy natin kapag gano'n? Nililimitahan namin ang gamit namin. Uh-huh. So, nilalaan lang namin ang ambulansya. Masira na lahat ng sasakyan namin. Wag lang ambulansya. Tama. Totoo yun, Cap. Kasi pag dumating dahil ng pasyente. Tunay Ngayon, po. ang ambulansya ngayon, hindi lang sa emergency nagagamit. More on check-up. Opo. The mga So, ang check-up, like sa mga heart center, Opo. lung center. Ang lalayo. Din talaga. Tunay po yan. Kahit sa amin, ang experience namin, heart center, lung center, yung sa kidney natin, kidney center talaga natin, ay grabe naman po talaga. Iba din. Lahat po ito, services free sa ating medical at lalo na po sa health sector po natin. Nakatingin po ako sa comment sections natin. Sabi nung isa, ni Marie Chris, Miss Lang Sakitan, Go Cap, isa po ako patunay na magaling si Cap Obet kahit hindi taga Mambog 4, maganda ang pakikitungo at di nila pinipili ang pagseserbisyo. Salamat, Kat. Grabe naman po. Sakitan, nasa Molino 2 to. Grabe po. Mababaitan tao naman sa Molino. Napakabait din naman po ng kapitan ng Mambog 4 para naman po i-offer yung additional hand sa ating mga kabarangay, kapitbahay na barangay po. Shout out po, Cap, sabi ni Jeff Quijano. Shout out po Mambog 4, Cap Obet, sabi po ni Mario. Totoo yan. At isa ako sa natulungan ni Cap Obet. You're the best. Sabi po ni Jocelyn Primavera Aviles. Ayun, God bless sa captain namin. Sabi ni Annalyn Martinez. Sabi naman po, hi to M4SCA officer, sabi ni Doris Kizon. Ay, talaga naman po. God bless, Cap, sabi po ni Carmela Gamad. Shout out sa'yo, Boy Kalubat. Sabi po ni Arnold Ginto. Arnold Ginto nga, oo. At shout out kay Susie Tolentino. Ang aga naman to. Good job, Cap Obet. Ramdam talaga ang dedication sa serbisyo, kaya deserve ang lahat ng positive feedback from the community. Sabi po ni Lynn Ann. Abay, coming from the perspective po na paumpisahan lang na po ako ng health services na nagbigay ng 10-wheeler na sandamukal na mga Propanti LC. That's more than enough. At grabe pong testimony na po ito. At sa nanonood nating 1.2 thousand viewers ngayon sa Facebook Live. Maraming salamat po sa pagtutok niyo po sa atin. Hello, Cap. Sabi po ni Susie Tolentino. Shout out sa BHW namin, Ses. Abay, ginawa niyo pang batian ng comment section natin. Iba din talaga mga natin. Yan, maskulado ka talaga, Cap. Sabi ni Glenn Reyes. Ay, subok yan kahit nung pandemic. Sabi po ni Chris Anduk Toffers. Ay, grabe naman po. Nakakatuwa yung mga employees sa Mambog 4, magagaling makipag-usap sa tao. Sabi ni Marie Chris Sakitan. Kita nyo naman po, iba talaga kapag nanggagaling sa leadership natin, down to the personnel, the staff, the employees, even the kagawad. Ay, tinuro ko sa kanila. Sabi ko, pag ang tao pumasok sa barangay, may kailangan yan. Salubungin nyo na, kausapin nyo. Kinakausap nyo pa lang yan, para ang pakiramdam niyan, tinutulungan mo na. Ayun yun eh. Kita nyo yun? Yun ang perspective, yun ang pananaw. Ay, salamat doon, Cap. Hindi pupunta yan ng walang kailangan.
tunay. Abay, kahit po ako, hindi naman ho ako bibisita para, kung tsabahay ko lang si Kap, wala lang akong makausap eh, di ba? Mangangamusta lang ho ako. Diba? May kailangan akong serbisyo. Magsusulisit. O, di ba? Kap, andi dito ho ako kasi nabalitaan ko na mimigay ho kayo ng Pero di ba? May pangangailangan at dapat maibigay yun natin. At syempre yung kagawad natin, yung lupon, the treasurer, secretary, the chief of staff, admin, lahat po ng ating mga personnel, kayo po ang kumbaga alter ego ng ating barangay captain. Kung paano kayo makitungo sa ibang tao, abay, ang tanong agad ng taong bayan, so ganito makitungo si Kap? Diba? So hanggang ngayon, hinahanapan pa ako ng vitamins. Aho. Yung Upropan kasi nasanay sila. Pero ang tawag nila sa akin is Obetamins. Kita nyo, yun pala talaga dapat ang pangalan ng Kap natin. Kap Obetamins. Macho Kap ka na Obetamins. Kasi, sobra naman po kung hayaan nyo. Baka mamaya college graduate na po yung anak ninyo. Kay Kap pa rin kayo nanghihingi ng Propan TLC. May limitations po yun. Kasi may networks lang po tayo na available during that time. Yan yun po yung mga dapat natin maintindihan. Pero lahat ginagawa. Ako po inatutuwa sa inyong barangay. Dahil kahit nung kami po, ako personally, nagpunta nga ako doon to discuss something coming from the barangay assembly, well accommodated. Lahat ng speakers sa atin. Ang ganda ng pagkakaayos. At syempre, sobrang comfortable nung feeling na sa Mambog 4, very organized. Talagang naramdaman ko na at home ako sa lungsod ng Bacoor, na nandoon ako sa Mambog 4 dahil nasa tahanan ako ng isang barangay, pero hindi ko na feel na outsider ako sa barangay. Thank you doon, Kap. Iba yung disiplina nyo po sa inyong tao. Iba yung disiplina nyo sa mga personnel nyo. Ang galing ng kung paano nyo po sila pinalaki. Sasabihin na, lumaki talaga, Kap. Yung mga barangay personnel. Na-spoil ba? Pero ang barangay namin is average barangay lang. Average Hindi barangay. sabihin mo mayaman. Like yung Molino, di ba? Lalaki ng mga nata dyan. Kita nyo? Nag-name drop tuloy ng mga barangay sikap natin. Hindi naman po, pero para yan na yung makita ng mga tao na alam natin ang Molino is talagang iba rin ang level ng services. Sa mga lugar na kailangan may umaasenso. Opo. Kumbaga ang sinasabi ni Kap, business. Si Kap, Mambog 4, ang pangarap ni Kap, business district tayo. Later on, madedevelop din yan. Pero ang Molino 4, kumbaga si Kap, Mambog 4, barangay. Yung mga nasa Molino 4, gano'n, mga super barangay. Yun yung mga malalakihan na talaga. Pero nangangarap din ang ating mga barangay that one day, being developed at magkaroon ng opportunity. Di ba? Ang laki ng opportunity sa Mambog 4. Napakalawak po ng inyong nasasakupan sa boulevard natin. Bacoor Boulevard natin. Accident-prone area. Kaya kailangan namin magdagdag pa ng ambulansya. Opo. Talagang safety netting natin ito. Ang dami ng mga programs natin, nasa health sector pa lang tayo. Sabi, di maihahalal ulit yan si Kap Obet kung di yan magaling mamuno. Sabi ni Inday Gamay. Grabe po. Ito pa po, sabi, totoo, masipag yan si Kap Obet. Sabi po ni Cynthia, yes, true, Kap. Salute ako sa inyo, pati sa mga employees nyo po, pati sa mga tanod at lupon. Para ka palang nagtatanong na kung ano need at ituturo ka kung kanino dapat makipag-usap. Maraming salamat kay Kap at lalong-lalo na po sa lupon na si Sir Lino. Ayun, thank you po. Thank you so much din po. Diba? Iba. Imagine niyo po, nakakapag-name drop ng mga personnel ninyo na talagang remarkable ang performance. Mahirap naman po kasi pag ang shinout-out tapos sinungitan po ako nito. Abay, parang po. Sana wala naman. Opo, at wala naman po sana. Hanggang sa matapos to, sana wala. Diba? Coming from this, Kap, ano pa po? Kasi, di ba, ang dami natin, from the health services pa lang, siksik-liglig na kayo. Part ng ating health services, yung mga programs for the education. Dahil katuwang natin ito eh. Do you have available daycare centers, Kap? Meron kaming daycare center. Social ang daycare namin. Kaya yung ibang mga taga dito, Bayanan, Mambog 3, 2, nag-enroll sa amin. Kasi nga, made by McDonald's. The first daycare ng McDonald's dito sa Cavite is Mambog 4. Itinayo ng ating Mayor Strike Birebile. Grabe naman po. Kaya salamat, Mayor. Napakapalad ng Mambog 4. Oo. Ang ganda po ng ganung programa. Araw-araw po ba may fried chicken doon? Wala naman. Sabi wala naman kasi made by McDonald's. Pero ito po, the infrastructure itself ay talagang sponsored ng McDonald's. Grabe. Ay, napaka-social talaga nun kapag ganun. Iba, nakikita natin dito ngayon kung gaano ka magiging
booming, blooming, encouraging, at yung potential ay nagagamit ng isang barangay kapag merong partnership with private sectors. Ang ganda talaga. Sana po ako ay makadalaw sa daycare center ng Mambog. Hindi naman po ako sa education sector, pero oo. Baka lang po, some other time, Ngayon, makadalaw. nire-renovate siya ngayon ng Salamat. ng McDonald's. McDonald's pa rin po ang nagme-maintain. Yes. Ay, napakapalad naman po talaga ng ating ng ating mga kabarangay sa Mambog 4 at ganun ang meron tayong pagtanaw ng services for education. Kap, sa ating mga daycare na mga students, mga learners, nagkakandak po ba tayo ng distribution ng school supplies? Yes. Meron po ba tayo? Meron kami. Katulong ko ang SK chairman natin. Kamusta, Kap? Ano po ba ang nagiging setup with the SK? Kasi madalas sasabihin nila, kanino bang pondo yan? Pondo ba ng barangay yan o pondo ni SK? Parang wala nang ginagawa si SK Lagi nilang ini-issue kasi na ganun eh. Kamusta po sa inyo? Last time, pinagsabay na namin. Pinagsasabay po. Supply, ang title ng namin, ng supply bigay. Bigay, ayun po, bigay supply. Bigay supply. Ayun. Yun yung naisip ko na, na name niya. Grabe. Pinagsabay namin ng SK and from elementary until college. Ang SK po natin. And also the barangay. The barangay budget and Grabe the naman SK po budget. ito. Abay, napakapalad ng mga taga Mambog 4. Opo, masaya naman po ako sa Molino 2, pero nakakainggit doon, nakita ka na. Kasi last time lang si Cap Mike lang ang ano ko eh. Sabi ni Cap Mike, kumanda ka sa akin Pero kita niyo po, kasi napakapalad din po ng mga kabataan sa Mambog 4 kasi hindi napapabayaan yung inyong edukasyon, yung inyong pangangailangan. Kagaya ng sinabi ni Cap, mayayaman na nga daw po yung mga taga Mambog 4 Bakit pa ba tayo magdi-distribute? Hindi naman sa ganun. All the way yung hindi naman lahat ng subdivision. Opo. May mga Meron selected talagang lang. may pangangailangan pa Diyan rin. lang itinayo sa Mambog 4 yung like Toscana, Princeton. Abay. Yan yung mga... Iba talaga yung level na sa Toscana, Princeton, parang kailangan kahit sa napakalinis ang kalsada nila talaga eh. And coming from this, yun yung mga programs na meron tayo for our youth. Nagpapa-feeding program pa po ba tayo? Continuous. Ito pa. Kasi ang feeding program namin, naging class na. Nasanay sa McDonald's. So, ngayon, ayaw na nila ng lugaw. Anak ng So, tinapay. nangyari, may mga nag-i-sponsor pa rin ng lugaw. Like yung MCGI, tumutulong yan sa amin. So, ang nasanay sila sa spaghetti and then burger. Yung mga bata sa amin. Napaka-social naman po ng mga kabataan ninyo. Abay, kahit ako po, parang nagutom ako dun sa spaghetti at saka burger eh. Nasa-spoil natin yung mga kabataan natin. Napakapalad feeding program mo, McDonald's. Yeah, spaghetti. Karaniwan diyon spaghetti. Lalaki ka talagang spoiled dahil nasanay ka sa kapitan na ibinibigay din ng lahat, all out sa atin. Sabi din po sa comment section, saan ka nakakita ng kapitan na nasa kalsada pag baha? Si Cap Obet, kahit baha, nasa kalsada. Pati mga kagawad, napakabilis lapitan. Nasa bahaan na sila agad. Nandito pa lang po kami sa cravings namin na spaghetti eh. Ayan. Sabi, the best din po si Kagawad Doris Cloud Quezon. Never yan binabayaan ang mga senior citizens. Thanks to you and God bless. Si Kagawad Joseph Francisco mula noon hanggang ngayon. Ang bilis kausap. Gano'n po ba kabilis? 5 seconds lang po ba? May binayaran Grabe. Isa pa yan si Kagawad Doris. Napakadali lapitan. Ako din naman po madaling lapitan eh. Opo. Lalapit lang naman po kayo. Pero wala po kami tutulong. Kasi wala po akong pera. Mahirap lang po ako yan. Mula po dito, grabe mga perks natin sa Barangay Mambog 4. May distribution of school supplies, feeding. Kayo ba, Kap, since kayo ay gym at grabe ang physique ninyo, kaya nga macho Kap eh. Kayo po ba ay nagkakandak pa ng Zumba sa barangay? Dati, at tuloy-tuloy yan. Ngayon, gusto ko kasi ma-clear ko muna yung area namin. Kailan lang kasi na-purchase ang Akala ko, last year, aalis kami ng barangay na. Iiwanan na namin ng barangay so, binigyan kami ng pag-asa ni Mayor na, yun na nga, pinaganda ko yung barangay namin. Opo. So, para si Mayor manginayang. So, siguro, last year, bago mag-eleksyon, so sabi ni Mayor, pag pumayag ang may-ari niya ng 10 million, babayaran ko yan. Bibili ng City. LGU. Opo. So 23 million down to 10 million. So pumayag. So God's will, ayun.
Dahil nga, strategic location ng barangay namin. Talaga ang ganda ng location niya. Although, binaba yung harap, medyo mawawala naman yan at tuloy-tuloy ngayon. Ngayon, thank you, Mayor, at ginagawa na ngayon ang drainage system namin. Gusto ko yung sobrang honest ni Kap, pinaganda ko yung barangay para manghinayang. Oo, di ba? Pero alam niyo po talaga, lalo na sa mga Baco-Oreños natin, lalo na po ang punong lungsod natin, ang Mayor Strike, katuwang ng ating mga barangay captains, napakadali lang naman po talaga ng kanilang pakikipag-ugnayan. Napakadali nyo lang po silang makakausap at mahihingian ng tulong, katuwang sa mga programa po na meron just to ensure na ang inyo pong programa ay dapat may pagmamalasakit para sa mga taong bayan. Yun po kasi talaga yun eh. That's one thing na talagang nakikita natin at talagang kung ako din po personal makikita ng mayor, sasabihin ng mayor, ano bang ginawa mong pagmamalasakit sa iyong barangay? Kasi kung makita lalo na po makita niya ang pagmamalasakit ni Kap Obet na pinaganda ang barangay hall para tama naman yung perspective na manghihinayang ang mayor. Abay, ang ganda na ng barangay hall, wag na natin i-ano yan. Okay na yan dyan. Di ba? Magagawa natin ng paraan at gagawan po ng paraan ng lungsod ng Bacoor, lalo na ni Mayor Strike po na maibigay ang para sa ating mga kabarangay. Talagang so, ngayon, well-deserved. awarded na sa atin. Kita niyo po yun? So, habang buhay na barangay hall lang. Yun, fix na talaga. Congratulations so, sa barangay. ngayon, mas lalo ko pagagandahin pa yan. See? Yun po yun eh. Yung pagtitiwala na ibinigay sa ating kapitan at yung pagmamalasakit sa ating mga kabarangay. That's one thing. At it all factors down to how you manage and lead your people. Yes. From here, Kap, ay yung tanong natin, so magtutuloy-tuloy na ang Zumba. Ibabalik na po ang Zumba. Bumili pa ako ng bagong sound system para kasi Kita nyo nasira naman yung sound. Hindi kami makakapag-Zumba kung walang sound system. At hindi maganda ang sound TikTok system. na lang. Sa ating mga kabarangay, ayun po, makibalita kayo sa inyong official Facebook page ng Barangay Mambog 4 sa schedule ng Zumba dahil later on, maipa-plot na natin ito. Yung sa mga Zumbanatics, mga ayaw mag-gym, pero giyang magsasasayaw at magtiti-TikTok. Ito na po, kita nyo ho ang Kap. Ay, talagang nakikisayaw at nakikitiktok, nakikizumba, Sumasayaw talaga ako. Grabe. To lead by example. Hindi lang ako marunong kumanta. Kapag pati yung pagkanta ibinigay sa inyo, wala na all-in-one na kayo. Abay, imagine na sa gym, nagsasayaw, kung anong sports ang ginagawa, di ba? Nag-aartista, talaga naman. Package na po yan, jam pack na natin. Kap, ang dami na nating programs coming from our barangays. Importante kasi nararamdaman natin yung serbisyo ng ating serbisyo para sa ating mga mamamayan. Pag-usapan natin, Kap, yung pangkabuhayan, our livelihood. Kamusta po ba ang trainings ng livelihood sa inyo? So ngayon kasi, 'di ba, yung pinaplano namin ni Kagawad Belen yung livelihood. Kasi ngayon yung mga like China made. So mga materials nila medyo ang daming tawag dito. Maraming pwede kang gamitin na supply na like yung flower, gawa ng mga flowers. Wala na kasi ngayon yung mga tela. Tapos gagawin mong very common yun yung pananahi ng basahan. Ayaw nang bilhin Kasi may mga daya nga yung basahan niya, lalagyan mo ng ibang kulay doon sa loob. Di ba? So, ang pinaplano ko sanang ituro sa kanila, yung mga art naman, art making, or pwede naman yung, like dito sa mga, kasi may kaibigan ako gusto mag-artista. Ipapasok ko sila. Workshop, So, more than the livelihood, di ba? Talagang living na talaga yon. It's a lifestyle na makukuha nila. Meron naman akong art nga. Paano ko ituturo sa mga kabataan, yung ganitong art na mahirap gawin. Kita nyo po, sa mga Baco-Oreño natin na nanonood po ngayon, ayan, check nyo po, ito po, Kap, ay mga artworks ninyo mismo. I started doing it noong 2010. 2010. Grabe, ang gaganda po ng mga Ito po ay gawa saan, Kap? So, bamboo. Bamboo, ito po yung mga bamboo shoots at mga galing sa roots mismo nila. Yes. Na yan, panggatong na yan, basura yan, tinambak sa mga tabi sa farm namin, may farm kami dito sa may... Paano niyo po na-conceptualize, Kap? So, dati kasi nagtayo ako ng car wash. So, sa paghihintay ko ng mga customer, so wala akong magawa. Gumawa ako ng wine rack kasi may mini restaurant ako or mini bar. So, gusto ko yung lalagyan ng alak. So, habang pinuputol ko yung kawain, sabi ko, lulukohin ko bibiroin ko ang mga kliyente ko, customer, ang ganito ang kawayan, ngayon.
So, yung kawayan tinubuan ng sanga sa loob. So, habang kinukuha ko yung mga sanga na yan, so, gumagabi, may nakikita ako sa kanya. Nahuhugisan nyo na. Nakikita ko, sabi ko, may paa to, may ganito, may pwede maging katawan siya. Kaya, ang nangyari niyan, pumutol ako ng mga ano. Hindi ko siya kinolek ha. Kung ano yung putulin mo, gusto mo, ikaw ang pumutol, dali mo sa akin, bubuin ko. Grabe naman yun. Iba ang imagination ng cup So, natin. malikot, like dito, may buntot, di ba? Ayan. Mhm. So, pag gumawa ka ng yung anak ng parang buhaya o baya, Apo. di ba? Pag ginawa ka mo yan, ang tendency ng isang bayawak, gaganyan ng katawan. Kaya, yung imagination mo, hindi ko siya inukit. Ang tawag daw dito ng mga artists, nung pinupuntahan nila ako, is assemblage. Nabubuo ko ang bagay ng without curving. Mhm. So, isa natural. Yun na mismo yung kurbada nila. Ito, sinunog na to na mga Grabe, kawayan. no? So, kinuha ko lang, and then, kinonek ko. So, And that's it. Yes. Naglalaro na yung ano. Iba yung level ng imagination. Ito po, kagaya nito, Cap. Yan. Nagsimula siya na ito lang po. Ito lang. Yan. Katawan. And then, from here, ito, dinagdag na lang po. So, in 20 minutes, marami ako magagawa. Hindi ko siya itutuloy pag wala pang piyesa siya. So, doon din manggagaling yan kung ano yung nakat ko Yun na at rin makikita mismo. ko. Pagagalawin ko yan. Isa-isahin po natin. Sa mga, ito meron ho kami parang, it's more of a crocodile and bayawak. Reptile to eh. And then Yeah. this one, Cap, ano po ito? Ito, Mga it's hindi pa a nakaka-imagine. razor kasi pag is a girl na naka-crop top and then may cup and then Ay, wearing the boots. Kita nyo naman po kasi grabe po yung pagka-natural nung kurbada. Merong puwetan din, ano. May sapatos siya na yan. At may shoes. Saan niyo po talaga? Nabubuo siya sa Sa isip. sa imagination. Ang galing, ano. So ito na binalabal isa parang Egyptian na may Opo, balabal. may na, shawl talaga siya na ano. Oo, yan. And this one is... Is a horse. Kaya kinulangan ko ng paa. Isang finish art. 3 paa. Pero tingnan mo ang paa ng... Detailed, ano. Oo, detailed. At it's all natural. Wala kayong ginawa sa kanya. Wala. Kinat carve ko it lang out. siya. Hindi ko siya inukit ito. Grabe. Kinat ko lang. Lahat ng gamit dyan is galing sa bamboo. May iba So talaga. pinuntahan ako ng artist, yung mga taga Baguio, pumunta sa akin. Tinawag nila akong King of Bamboo. Kasi ito nag-exercise. Mhm. Ayan. Ang galing ho. Oh. The level of imagination. Ito, na walang meron connection. Bali maraming route yan. So, gumalaw lang pinagalaw ko lang. So, walang connect. Wala akong ginamit na mga rugby dyan or etc. Tunay talaga na yung creativity natin ay sky is the limit, Yun. ano. Hindi ko alam kung paano ko ituturo sa bata. Pero willing Yan yung kayo. mga plano ko sana pang livelihood. Dahil nga, ang puhunan niya, wala. Yes. Pandikit lang. And then, yung imagination mo. Will there be an opportunity, Cap, na mai-offer nyo siya as a program sa inyong barangay? Oo. Na i-offer natin, tuturuan natin yung mga kabataan, or ang hirap kasi talaga ng, paano ba ituturo ang creativity? Oo. Pero pinag-iisipan nyo, Cap, na mai-turn over ito sa mga kabataan. Gusto kong ituro. Or pag hindi nila makuha to, painting na lang. Isa an abstract painting. Nakakagawa rin ako ng abstract painting. Hindi, kahit noong nagawa ko na to, doon na nag-start lahat. Lahat ng bagay na nakikita ko na wala nang gamit, pwede ko i-connect. Minsan, dinalan ako ng customer ng takip ng inidoro. Ayan, gawin mong art. Tsaka bumalik ka bukas, gagawin ko yan. Grabe, no? So, noong pagbalik niya, hindi niya nakilala yung takip na inidoro. Ginamit ko. Iba talaga, pag creative talaga ang ating kapitan at creative ang ating minds, ay naku po, walang limitasyon ang kung ano po pwede mo magawa. At kung, imagine niyo po, di ba? These are all, sasabihin natin, trashes, pieces of sticks at po pwede nang itapon. Wala nang use. Ni panggatong nga eh. Pero ayan, ito ang output natin. Ito ang resulta natin. Yung detail niya, no? Naka-Gucci, oh. Kita nyo yun? May brand pa. May branding pa tayo social, naka-Gucci talaga.
Kap, ang sports, hindi lang po arts ang meron kayo. Marunong kayo mag-softball, tama po, Yes, Kap? yan talaga. Diyan ako lumaki. Gusto niyo rin po ba? Well, Hanggang ngayon, naglalaro. kung may pagkakataon, Kap, magkaroon ng program sa inyong barangay for softball training, gusto niyo ba mag-training ng mga... Yes. Ngayon kasi malaki ang preparation dyan sa softball, no? It's a popular sports dito sa Pilipinas talaga. So, merong kinakausap ko dito, yung may-ari ng property na willing na paggamit yung property nila para lang bumalik yung dating paglalaro ng softball. So, magsisimula tayo sa mga bata. So, involved dito is sa mga bata. Pangkabataan talaga. Pangkabataan. No? Opo. Para maipasa namin yung... Unang matututo po niyan si SK daw. Ano? Sa softball. Sabi ni SK, parang mapapahamak ako dito Yeah. Pero yun po, magkataon. Tinan niyo po, kung ang CAP ninyo ay may mga ganong klase na skill sets at ito ang mindset natin to transfer it and educate our youth, why not? Abay, napakahalaga po ng ganitong klase ng pagkakataon na i-provide natin ito sa ating mga fellow Bacooreños at sa mga constituents sa ating kabataan. CAP, may pagkakataon ba na nasabi niyo sa sarili niyo na buti na lang naging kapitan ako or may time ba na sana naging private individual na lang ako? Hindi naman ako nagsisisi dahil parang hilig mo na rin o gusto mong gawin to. Dahil from the start nakita mo na sa mga magulang mo. So gusto ko maging competitive ang lugar namin. So nangyayari naman sa tulong natin ng mga kababayan natin at yan, ng mayor, mapagandang lugar natin. Gusto ko very competitive tayo, makipag-compete tayo sa iba-ibang bayan. Tama. So makagawa tayo dito. Gusto ko makagawa ng kakaiba dito, yung maging tourist attraction, yun na lang ang kulang sa atin sa Bacoor. So may mga idea naman akong pwedeng i-share ko. Nabanggit ko naman kay Mayor dati yan. Grabe, no? Ayun. Iba talaga ang mga bagay na meron tayo sa ganyan. Kap, from here, tinan niyo po, sabi sa comment section, in fairness, ang barangay hall ng Mambog 4 ay napakalinis. Ayoko sana mag-compare ng ibang barangay, kaso yung ibang barangay, lakas makahika sa alikabok at makalat. Ay, grabe naman po yung comment na yun. To support lang yung Mambog 4 natin. Grabe po talaga. Salute, Cap Obet. Once ko palang na-meet yan nung lumipat kami ng Mambog 4 at pinatuloy agad kami sa office niya at nakipagtsikahan kahit bago kami doon. Pati si Kagawad Doris, napaka-accommodating sa amin ng mga seniors. Grabe po. Wala ka din masabi sa mga kagawad, lalo na po sa ating kapitan. Ay, talaga naman pong ibinigay nila ang pagtulong sa ating mga constituents. Cap, to be honest, ano mas mahirap? May challenge din po ba sa inyo sa environment ang manatiling malinis? Dati kasi talagang hirap kami bago namin. Kasi ano nangyayari, noong hindi pa kinokolekta, ngayon kasi di ba kinokolekta na lahat ng garbage natin. Yung pag-upo ko, ang problema na namin yan. Kasi doon kung tawagin ni Wakas, malapit dito sa kanto. So nandyan, tinatambak ang basura. Sino ang nagtatambak? Hindi lang yung taga roon. Nangyayari, nakakotse, naka-tricycle, tinatambak doon sa basura na yun. Hindi namin masiro yun. So kahit anong bantay namin, pag-alis namin, mawawala na yung makukolekta yung garbage pagdating. Papalit na naman. Meron na naman. So ang ginawa namin, dahil hindi naman siya isa village or nagbuo kami ng neighborhood association. So hanggang sa nagkaisa yung mga homeowners Magkakabarangay, magkakapitbahay. Kapitbahay, neighborhood. So ayun naman, nagawa namin na wala yung basura, binigyan namin ng cart para makolekta, may oras ng labas ng basura, di ba? So ngayon, siguro wala na nakikita silang nakatambak na basura doon sa mga entrance ng mga subdivision. Nahiya na. So nahiya na yung nagtatapon. Bukod doon sa binabantayan. And then ngayon, tinapatan na namin ng mga CCTV. Gano'n na. Kaya nawala rin. Sabi ko, isang accomplishment din. Maganda po yun. Ibig sabihin, nagkakaroon ng disiplina yung mga tao natin yun. na ang lugar na ito ay hindi tapunan ng basura at ang mga kung ano-anong gamit na ginagawa na tapunan na lang na kung ano natin. Kap, kamusta po ang garbage collection schedule sa inyo? Effective po ba? Effective. Talaga marami natutuwa, no? Di ba? Kaya lang, siyempre may mga question yung iba dahil nga yung homeowners dues. Dapat daw bawasan. So, depende na yun. General assembly ang mga homeowners or pwedeng i-divert nila sa ibang project yung ibinabayad nila sa basura. Precisely. Sa mga private collector. At dapat po ito ay nakikipag-ugnayan ang mga HOA natin with our barangays para dun sa mga adjustments natin. Yun. At hindi tayo magkaroon ng conflict sa ating mga HOA dahil the community must pick
of their and be represented dun sa pangangailangan. Baka naman kasi kung kagaya nga nun, pwede natin i-adjust saan natin pwede i-prioritize. Kung hindi tayo magbabawas ng juice, saan natin siya ilalagay? Diba? For our garbage Kaya collection. i-divert na lang sa iba. Lalo pat yung nabanggit na nga kayayaman talaga ng Matagamang Bugfor. Marami diyan ng mga HOA talaga. At syempre mga monthly dues talaga nila ay talagang required at na maibigay sa atin at makita na saan ba napupunta yung ating mga dues coming from the HOA. Kap, nabalitaan namin na kayo ay meron pong MRF. Ngayon gumagawa meron pero hindi pa gano'n kasi yung nilalagyan namin ng MRF, hindi namin property. Again, baka pwedeng makiusap kami kay Mayo na mabili namin yung lugar na katabi namin. So, papasalamat kami doon sa may-ari ng lupa. Hindi kami pinaalis pa ron. Doon ko itatayo yun. Ngayon, nag-design ako ngayon ng talagang modern design. And then, ginawa ko na yung drop. And then, si SK, architect student kasi to. So, pina-AutoCAD ko ngayon sa kanya. So, mas maganda ngayon ang presentation. Ayan o. Ibig sabihin. Abay, pati pwede po maipakita natin, Kap, sa sa screen natin. Ayan. Napakaganda naman ho talaga. Ibang klaseng MRF yan. No? Ayan po. Nasa So, screen wala kaming ilalagay dyan na nabubulok, di nabubulok. Kita niyo po, napakapalad ng tandem niyo, Kap. You, as a creative director, and you have an architect, to put it in AutoCAD at mabigyan kulay, mabigyan ng kahit papaano konsepto yung inyong pagbibigay ng drawing dito. Lahat ng pinaplano ko sa barangay, I put into writing. Dino-drawing ko talaga. Siyempre, dahil nga naging, yun nga, ang course ko is civil engineering. So, ina-apply ko dito sa community ko. Oo. At bilang project inspector din po si Kap, talagang gamay na gamay ni Kap. Ano ba yung mga bagay na dapat sisipatin natin pagdating sa program implementation? At 'di ba, masigurado natin na ang mga programa, even the projects ay talagang nandoon. Nakikita natin visible. Do you have your community garden with you, Kap? Meron ngayon. And then, pinahiram pa rin ng father ko yung property niya na para tamnan din ng barangay dahil wala nga kaming pag-aari pa. Lahat niya concreted Yung area na binili ng LGU is concreted na. So may katabi kami doon isang property na nagagamit namin freely. Ayun, doon kami nag-start na magtanim ngayon and then gusto nga namin yung inaani niya na ibigay doon sa mga indigent. May mga plano kami doon. Na yung aanihin mo, bigay mo sa mga indigent. Kap, sino nakikinabang sa mga tanim ninyo pag tumutubo na? So, minsan yung pinamimigay nga. Ayan, meron kami nga dito nga, yung BNS namin. Si BNS, saan usually na ilalagay ng po natin? Pag may mga community gardens tayo tapos may bunga na nasa daycare? Minsan pinadala sa mga bata, sa mga binibigay yung mga bunga niya. Kayo po, Kap, hindi nyo inuulam? Hindi, minsan naman may mahilig, mayroong ayaw kumain ng gulay. Puro alam mo sa barangay, di ba? Tanghalian, inaabangan talaga dyan yan. Kahit sa barangay, sa buong Pilipinas, yung tanghalian ang pinaka-importante. Ano usually, Kap, ang ulam ninyo sa barangay? Ano po ang usual ulam ninyo? Adobo. Ayun, sosyal. Mga hindi kumakain daw ng gulay itong mga taga-Mambog 4. At chicken adobo po. Ay, grabe Pero naman po. Kung iimbitahan kita sa barangay namin, pakakainin kita ng exotic. Ano po yan, Kap? Sinigang sa kamatsili. Sinigang si sa Kagawad kamatsili? Jay ang nagluluto niyan. Kita nyo yun? So, ngayon, may stock ako niyan. Exotic yan. Talaga hindi mo, kung wala nang kamatsili rito, nanghihingi pa ako sa Pangasinan para lang ingredients yan. Kita nyo ho yun? Meron pang import. Galing pa sa ibang community. Just to make sure na ito ay putahe ng sinigang sa kamatsili na wapo ay, di ba, why not? Oo. Sabi, sample daw po. Mahilig kami magpakain. Natutuwa kami kasi yun yung ugali na mother ko na nakuha ko. Bubusugin ka talaga. Ay, mukha namang humbusog talaga ang inyong mga kagawad at ang... Hindi, mukhang busog-lusog lang ho talaga. Healthy, di ba? Ang ating mga... Sabi ni kagawad. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, idadamay mo pa kami dyan. Pero ang gaganda po ng pangangatawan. Nangangahulugan na talagang alagang-alaga. Kap, kayo po ba may maintenance po kayo? Wala?
Meron. Meron na. Sabi ko. Lasartan. Lasartan, ano, parang masarap. Pero hindi ako kumukuha sa barangay. Aho. Bumibili ako. Bumibili po. Yung para sa akin, ibinibigay ko na sa mga Grabe naman po. kabarangay ko. Ang mga personal ninyo, Kap, umami na po ba sila kung may maintenance sila? Meron naman na pong mga maintenance. So, ibig sabihin, hindi na kayo masyadong masamgyup-samgyup, ano? Tuloy pa rin. Pagtapos, at kayo hukap ang nag-aabono, kayo na naman ang taya. Sa mga kainan, lagi si Kap ang may sagot. Hindi, yung mga kagawad ko, mga niyan, ready naman sa... Ready din daw po mag-abono yung mga kagawad natin. Oo. Yun ang masarap doon. Ang mga kagawad din natin ay handang mag-abono. Kap, kapag po ganito, kasi ang ganda ng band na meron kayo sa inyong barangay. Napakaganda nung very harmonious yung inyong relationship with each other na ipinapakita natin dito na may differences. Pero nasa-settle. May common ground tayo to settle our differences, our gaps. At wala naman talagang perpektong barangay Diba? Saka humanap sa Pilipinas ang isang perpektong barangay. Iba-iba ang pananaw natin. But one thing is for sure, yung goal natin ay dapat nami-meet natin to serve the people. Kayo ba, Kap, ay yung relationship nyo with your fellow barangay members, elected officials, how do you maintain it? Kasi gusto ko yung mga homeowners, no? Sinasabihan ko yung mga homeowners una. Yung mga, lalo na yung mga bagong lipat dahil nga more on sa village ang nasasakupan ko. Ayoko nang pupunta kayo ng barangay kung may problema lang. Gusto ko, pagpunta, sasadyain nyo. Una, sasadyain nyo kami dito sa barangay, magpakilala kayo para masasabi namin kung anong serbisyo yung pwede naming maibigay sa inyo. Yun yun. Tunay naman po. Napakahalaga po niyan. Pag-usapan natin, ang dami nating services, Kap, doon sa disaster preparedness o kahandaan natin pagdating sa Sakuna, Kap. Gano'n na po ba kahanda ang barangay ng Mambog 4? So, ayan, marami na kami naipon na na gamit dyan sa, siyempre, dahil nga hindi ma-approve ang budget ng BDRRM, dadaan kami sa inyo. Ano ang pagkukulang? Ang kulang na dapat bilhin. So, yun ang kagandahan nyo. Kayo yung guide namin yung disaster, di ba? Kaya dapat bumili kami ng ganito. Hanggang sa mga generator, meron kami. Meron kayo available, Kap. Yung mga spine board naman, di ba? Kompleto yan. Makikita nyo naman. Ayan, no? Ayan po. At in-arrange ko yan na like parang SNR yan. Grabe. Ayun. Parang ang sarap maging responder. Ayoko kasi nang isinasako, nakalagay doon, mabubulok. Ayan, at least alam ko, monitor ko, may inventory namin ng maayos. Wow. Oo. Ang ganda po. Hindi ko iniisip na mawala yan, madampot yung ganyan. Hindi magagamit yan. At ang pinakamahalaga naman po dito, sa oras ng pangangailangan, ay accessible yan sa ating mga responders. Madaling kuhanin yan. Opo, nai-inventaryo ng tama. Yung bangka naman, di ba, binili namin. Bakit ka bumili? Wala naman kaming dagat o ilog dun sa lugar namin. So, binili namin yan, hindi lang para sa aming barangay. Kung babaha sa ibang lugar, dito sa Bacoor, itutulong namin yan, ihahatid namin doon. Kasi ang baha sa Mambog is, hanggang tuhod lang. Hanggang tuhod, ayun. Opo. Kaya, pero pag nanghihingi kami ng report, ayan, ilan sa mga action photos kagamit po pa rin yan. naman, para dun sa mga kabarangay na ayaw mabasa ng tubig baha. Dahil nga, sino po yung nakaresponde sa atin na yun? Grabe naman po yung outfit na yun talaga. Spider-Man. Si Spider-Man. Kita nyo ho ang Spider-Man. Talaga naman. Sige. Isa sa pinakamasipag na barangay tanod yan. Kita nyo ho yun. Kung ganun ang outfit ng responde sa inyo, abay talagang, kita nyo pa, backless na yung kanyang nasa likuran. Di ba? Talagang, tutugon talaga at susunod Mabait na bata talaga. Talaga yan. Magaling. Ang sipag. Hindi mo na siya... Gusto ko lahat ng tanod maging ganun hindi mo na siya para sabihan. Opo. Ano pong pangalan ng ating personnel sa barangay? Like Manuel? Si Sir Manuel. Ay, kita niyo naman po. Di ba? Ilang taon na po si Sir Manuel? Ilang taon na yan? Sa sobrang sipag ata. Ang mga nasa 30s daw po si Sir Manuel. Sipag ng bata. Sana ganyan lahat ng tanod. Late 20s, ganun. Grabe po. Imagine po sa sobrang sipag po ni Sir Manuel, wala pang baha. Nakalabas na agad yung bangka. May baon pa siyang Oo, may baon pa talagang. Yun ang uniform ni Sir Manuel. Kaya pag Marvel siya, ba yan? Marvel? Oo.
the heroes of the Mambog 4 Ang ganda kasi pati uniform po ng Mambog 4 grabe eh. Talagang bling-bling, shining, shimmering ang inyong... Dinisign ko yan dahil nga parang Balmain na. Opo, di ba? Social. Kaya nung nakita ni Mayor yan, sabi, ang ganda ng mo. Opo, So, kami pa lang yun sumunod dati na yung walang epal. Walang name yan. Talagang yun lang, barangay. Abay, Matagal na yan. Matagal, 3 years na, 2 years. 3 years. At nagagamit ang uniforme ng efficiently. Kasi yung identity nakikita natin. Oo, ganun. Wag lang po kasi halimbawa yung mga kagawad natin, pag medyo dahil nga busog-lusog sa barangay natin, pag busog-lusog sa barangay natin, tapos naupo tayo, nawawala yung 4. Nagiging mambog na lang, natatago daw yung 4. Pero ang ganda po talaga ng uniforme nyo, Kap. Kung ako ay taga-mambog 4 lang, mga arbor po ako ng Baka sabihin naman unofficial Pero nagagamit 3 years, very efficient at talagang sustainable. Kaya nakikita natin. Kaya pinipilit ko na maging mambog 4 talaga yan. Ayoko na maging mambog 4. Opo, sa mga nanonood natin, baka naman kasi maging mambogpur. Wag naman po, Kaya mambog gusto ko mambog 4 talaga. Oo. 4 talaga, 4. Yan ang pinipilit ko sa mambog. Talaga importante po ito. Kap, may sapat ba kayo na evacuation center sa inyong Siyempre, area? ang inasign talaga natin yan is mga covered court, di ba? Yung ginagawa ko ngayon, yung mga multipurpose is design yan. Tingnan mo, most of yung mga ginawa ko is may CR. May shower pa. Social. Naka-shower. So, sabi ni Attorney Kate, ano ba to? Evacuation? Siyempre, pag evacuation, di ba, ay na-expect mo, lang. Talagang yun lang, 4 corners lang. Dyan nakalatag. Doon, naka-green, naka-turf pa. Siguro kung pakikita nila sa design. Ang ganda po ng ganong klase ng dinisign ko tropical, kasi may mga puno. Kita niyo po, pambini, pantropiko. Modern tropical. Oo. Talagang yun ang pinakamahalaga sa ating mga evacuation centers natin. Maka-feel pa rin ng comfort kahit papano dahil iba rin kapag na-stress ang mga evacuees natin. Tapos mahirap pa or yung comfort ng, yung convenience kumbaga ng facilities natin. Napakahalaga din po. Ang ginawa ko kasi yung merong portion ng barangay na yung roof deck is naka-design sa evacuation. So dahil vertical ang development namin, wala kaming malaking lote. So kailangan namin vertical development. Yun po ang pinakamahalaga sa atin. May ipapakita natin na yung mga developments natin pagdating sa ating disaster response, ayan po, yung inyong evacuation center. Talaga naman. Pwede ka mag-tent dyan, maglagay ka para kang nasa social parang kaya ko pa po mag-golf dyan. Di ba? Parang glass house yan. Ang ganda ng inyong area for evacuation at sa mga nangangailangan ng tulong. Mafe-feel mo talaga na tulong yun ipoprovide sa'yo sa panahon po ng sakuna. Ay, napakagaling talaga ng infrastructure-wise. Diyan ka pwede maglagay ng mga tent and then mag-CR. Yeah. Grabe naman po talaga. Akala mo po nasa alfresco. Oo, panday. Nag-outdoor meeting din kami. Multipurpose ang design ko. Which is very efficient. So gusto ko kasi yung kakaiba ang ginagawa sa barangay. At maging sustainable po kayo talaga. Ang ganda ng inyo pong level ng preparedness for the disaster response. Kap, kasi napakahalaga po ng ating security. From a scale of 1 to 10, gaano po ba ka-safe ang barangay Mambog 4? So ngayon, pag pumunta ka ng barangay ngayon, pag naglakad ka, without hold-upper muna, safe ka. Kasi itong manta to, sobrang liwanag. Ganyan kaliwanag ang ilaw doon ngayon. Opo. Ang tinuro ni Kap po yung ilaw dito sa studio, no? Talagang... yeah. Siyempre, wala namang 10 na safe ang lugar natin. Diba? Kahit may mga pulis, paglabas, di ba, ang hirap. Misa, nandito ang pulis. Pag lumabas ka, pag lumayo na yan, andyan ang hold-upper. Ngayon, ang hinahanap talaga ng mga hold-upper ay talagang madidilim na lugar. Kaya inuna ko ang street lights. Sa main road namin ngayon, maglakad ka, kilala mo ang tao mo, 100 meters, tanaw mo siya. Grabe. Maliwanag talaga. So, ganyan, Kap. Ito po halimbawa, ayan. Kaya ang tanong ko nga, kung maglalakad po ba ako ng hating gabi, ay ligtas po ba at maliwanag po ba? Ay, maliwanag naman. Nakikita naman natin. Ano po ito, Kap? Electric? Powered? Or yung portion lang dyan, dahil nga may mga existing kami na solar, pero
quality yung mga solar na kinukuha ko. Dahil nga, pag umuulan, di ba? Yes. Yan ang mahirap. So, pinagbawal na ni Mayor ang solar. Ngayon, nag-install ako ng, mga electric Powered, lights na ating mga... So, sobrang liwanag. Grabe, napakaliwanag nga po. Kahit, gusto kong makita rin ng mga taga-Mambog na, pumunta kayo ngayon, kahit ngayong araw na to, o mamayang gabi, makikita nila kung gaano kaliwanag. Pag bumagsak ang pera mo, kitang-kita mo. Gusto ko yung pag bumagsak ang pera mo. Pero hindi na pupulutin. Kasi madumi na. So ako po ay magiging mamamasura sa Mambog 4 dahil ang mga taga Mambog 4 hindi nagpupulot daw ng pera eh. Dahil dirty na daw pag nahulog. Kap, mabilisang tanong lang po tayo. Ilan sa mga bagay na walang paliwanag natin. Kap, mula nung naupo kayo bilang kapitan, ano pong pinaka-challenging na desisyon ang ginawa ninyo? Yung siyempre, naging drug clear kami. Yun ang pinakamahirap na ginawa namin. Kausapin yung mga pushers. Tunay, Kap? Oo. Mapaalis namin. Lumipat ka na ibang lugar. Kung ayaw mo talagang sumunod. Ipa-rehab namin. Yung ganun. Anong pinaka-proud na moment ninyo, Kap? Bilang barangay captain? Yun yung mga nagawa namin na hindi nakikita ng tao. Yung ma-drug clear mo, hindi biro. Kasi buhay mo nakataya dyan. Katulong ko yung mga kagawad ko para kausapin yung mga... so kaya kailangan ng kooperasyon. Hindi namin magagawa lahat yan, maging drug clear, kung walang kooperasyon ng mga HOA. Yes. Kap, aside po sa tulog, na wala naman talaga ang mga kapitan natin, ano mas pipiliin po ninyo? Kape o tulog? Kape o matulog po? Ay, kape. Kape. Mas gusto niyo po kape. Ayun yun ang tulog? Yeah. Sabi ni Kap, ano yung tulog ba? Kape. Ano po usually, Kap, ang tawag sa inyo ng mga residente natin? Ano po usually ang tawag sa inyo ng mga residente? Ngayon? Kap. Kap talaga. Kap. Wala pong Kap macho Kap, Kap artista, Kap... Amazing Kap daw po. Amazing Kap talaga. Kap, ano po ang ma-advise niyo sa mga susunod na leaders ng barangay? So, yun nga, kailangan hindi mo, yung sarili mo, yung sabi mo, ako tatakbo ko dahil nga may pera ka, gano'n. Minsan, di ba? Kailangan may puso, dito galing. So, hindi ka, yung magsiservisyo ka dahil maging popular ka lang, makilala ka, magpasikat. So, kailangan talaga kung magsisilbi ka, manggagaling lagi dito. Sa puso. Hindi mo magagawa ang bagay kung wala nito. Grabe, no? Kap, kung hindi po kayo barangay captain ngayon, ano po ang inyong pinagkakabisihan? So, siyempre, kailangan kikita ka sa construction. Siyempre, doon ko na maibabaling yung full-time na sa construction. Yun. Talagang business ang inyong sector on the construction. Yung hobby ko is like yung pag-gym ko. Hindi, more than 30 years na ako nag-workout. Grabe. Mine-maintain ko yung katawan ko. Until now, Kap? Grabe po. Sana all talaga ang maipapanalangin ko na kasi wala, pag injured ka talaga, injured ka din eh. Kap, infrastructure-wise, our CCTVs, integrated na po ba? Yung kami, ang CCTV namin ngayon is nasa 40s. 40 Kaya... 40 cameras 40 available. Camera. So, ang hirap pag malalayo na. So, ngayon, ina-adjust namin. Kailangan namin ng mga booster pa gumamit noon. Para hanggang dyan na sa labas. Opo. Meron kami. At namomonitor natin. So, the entire proper makuha namin. Kasi doon ang gagaling ang may mga planong gumawa ng kalokohan. Talaga namang ang... Pinaliwanag ko. So, then the next, kinombine ko sa CCTV. Sa CCTV sa atin. That's important. 40 channels siguro. 40 available po or more. 40 channels. More or less talaga nasa 40 ang ating CCTVs. Sabi sa comment section, di naman papahuli ang Nolasco mula Tatay Guseng. Doc Nolasco, Kap Obet, wala ka naman sasabi mula puno hanggang bunga, subok na sa Mambog 4. Salute po sa inyo. Grabe. Isa pa po, wala din akong masabi sa pagresponde ni Kap sa baha. Ibang kapitan nakatago sa bahay. Grabe naman to. Naghanap ka pa ng away. Nagbabasa lang ako ng comment section. Pag ako po napahamak dito, naku talaga, si Ben Victor, ay talaga naman. Ayan. Si Kap nakatutok mismo sa mga responde. Ay,
Ganun naman po talaga. At lalo po sa lungsod ng Bacoor, mandato po yan dahil yan ang binibigay ng ating Mayor Strike. You walk the talk. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Meron po. Sabi, wow, kaiba po, Kap yun. Luto sa kamit chile. Sana makatikim po. Ito naman, diba? wala ka lang ulam sa bahay. Hindi naman po. Pero magkataon, baka makahingi tayo ng recipe kay Kap sa sinigang na kamat chile. Pagpasyal niya ron. Opo, papasyal talaga tayo sa Mambog for recipe at specialty daw yan. Sabi naman ni Ben Victor na naman, sa sobrang liwanag, kahit hating gabi, may hiya ka umiwas sa pinagkakautangan mo. Alam mo talaga, wag ka na lang lumabas, Ben Victor. Ipahahanap na rin talaga kita. Oo, mapapahamak ako sa comment section dahil sa ano mo talaga. Pero yun nga po, ibig sabihin yung mga kasama po ninyo sa barangay talaga, well active at talagang engaged sila sa mga programs na meron po kayo sa inyo pong barangay. Napakahalaga po nito. Hindi kaya masisipag din pumasok. Strategic yung location namin. Anong the proper talaga yung yes. Hindi katulad na ibang barangay na ang barangay nila na sa loob-looban pa ng mga subdivision. Mahirap talaga yon. Kap, moving forward ay meron po tayong mga pictures ng kapitan dito. Pipili po kayo ng 3 at i-describe niyo po sila in 3 words. Bawal po, Kap, umulit. Kailangan unique ang kanilang description, Kap, ha? Nandito? Ito po ang mga pictures, Kap. Ayan. Kap, picture nila to. Na mga kabarangay captains po. Ganon? Pili po kayo. Sino po yung una niyong nabunot, Kap? Kamag-anak ko to. Kamag-anak niyo ho. Patingin ho. Ay, talaga. So, yan. Si Kap Alam from... mo naman, ang dugong Nolasco, masisipag. Ayan. Masipag. From Mambogwan. Hands-on din yan. Masipag. Ano pa po? Mambogwan. Masipag? Hindi babaero yan. Hindi babaero. Yun na yung Ore, talaga tayo. Ito mga gusto ko, napapahamak talaga tayo sa mga masipag, hindi babaero. Pero kung may babaero, kung walang babaero, may babaero. No? Pero siya, hindi to. Hindi wala, ano lang yan. Ikatlong salita na magde-describe po. Sa kanya? Opo. Matulungin naman yan. Matulungin naman yan. Grabe naman yung matulungin naman. Hindi babaero, pero matulungin naman yan. Masipag, hindi babaero, matulungin. Ayan. Misa pala, mabubunot din ako dyan. Kap. Ano kaya sasabihin na sa akin? Okay. May buhok. Wala. Kap, sunod po. Sunod, Kap. Sino pa po? Sino kaya? Okay, magagalit sa akin, kinakapatid ko. Kap from? Oo. Anong barangay, Kap? Kinakapatid ko. Si Alvin. Kap Alvin. Kinakapatid po. Ayan. Walang problema sa serbisyo yan. Walang problema. May pang-abono yan. May pang-abono. Ayun ang gusto kong marinig doon. Walang makaryan. Walang problema sa serbisyo. May pang-abono. At ano pa po? Hilig niya lang mag-alaga ng manok. Mag-alaga ng manok. Grabe naman po. Mag-alaga ng manok. Napakahalaga nun. Meron ka Puro pala related sa akin na bunot ko. Oo nga. Ito huli, Kap. Ito, isa pa. Kinakapatid ko. Ayan. Huwag muna si Alpi. Isipin mo si Kap Randy. Kap Randy po. Ayan. Hindi ako na-miesta sa kanila kahapon. Oo nga, Kap eh. Nasaan ba kayo? Happy Fiesta. Si Kap Randy. 3 descriptions, Ayan, Kap. supportive siya. Pagtatawag ko sa kanya, sagot agad. Yun. Hindi katulad ng iba, minsan tatawag ako. Mahirap tawagan. Si Kapitan, ang bilis. Oo. Tapos nag-advise agad siya. Pumunta ka rito. Ayun. Talagang supportive sa amin yan. Supportive. Bilang presidente at vice president ng Liga. Sino pa po? Ano pa po ang pangalawang description natin? Supportive. Siyempre, meron pa tayo ibang description kay Kap Randy. Mabait si Kap Randy. Mabait talaga. At ikatlo nating description. At hindi babaero din yan. At hindi. Parang ilan po yung papayagan natin. Babae kasi yan eh. Talagang hindi daw ho babae. Kap Randy, si Kap may sabi nun na ako po ay nagtatrabaho lamang ho. Opo. Stick to one ang ating Kap. Grabe naman po yun. At syempre, sa mga hindi pa po natin nasa schedule ng mga Kaps, maghanda na po kayo. Dahil 10 na lang po ang mga kapitan na hindi pa po natin nabibisita. Bababaan po kayo ng Bacoor TV channel at ng buong puwersa ng Usapang Bacooreño para po makaugnay sa atin po magiging schedule for the interview. What's Kap po? Ay, madali lang naman po kung uupo tayo dito sa ating segment. At hindi naman po nakakakaba. Kap, magkataon po, tomorrow meron kayong unlimited budget. At meron kayo isang program na gustong i-prioritize na pangarap po ninyo para sa Barangay Mambog 4. Ano po kaya ito? Una, sa infra muna, dahil nga ang
yung lugar namin binabaha. Kahit anong ang gaganda ng mga kotse yung dumadaan dyan, yung mga maraming nasisirang sasakyan. So unahin ko talaga yung drainage system ng buong Mambog. Kung darating sa akin ng mga huge amount ng budget, pagagawa ko yung drainage, and then tatapusin ko yung barangay hall namin dahil nga on my own budget, no, yung budget mismo ng IRA para mapatapos ko without the help ng city, dahil nga binili na nga nila yung lupa ng barangay. So sa infra, sa development, so kami na ang gagawa noon. Yes. And then kung may kailangan dun sa mga nangangailangan na ayuda, i-convert yung iba sa ayuda, hindi mo mawawala yan. Di ba? Like yung mga bigas. So, and then on the last, yung maintenance para sa mga senior. Yun. At least, no, ma-prioritize natin. Most of the, talaga, mga seniors, talagang kailangan na ng maintenance. From here, Cap, nabalitaan namin na meron pa kayo isang talagang dream project na gusto nyo maisakatuparan. Ito po yung parang park, tama po ba? Park, Teddy. Talaga, meron akong dito sa Bacoor, hindi lang sa Mambog. Kasi gusto ko nga magkaroon ng tourist destination dito sa lugar natin. So may nakwento kasi sa akin dun dito sa Mambog, like sa Molino Tree. Meron tayong diyang reservoir. So pwede natin i-convert yan sa tourist attraction. Para maging tourist attraction. Magkaroon ng water activities. Oo, yung mga gano'n na nakikita natin sa mga lugar. And kasi kung ilalagyan lang natin yan ng mga puro buildings, so hindi natin magagamit. Sayang yung area. Siguro kung ma-award na sa atin yan, ang alam ko kasi minamanage pa yung NIA ng probinsya. So siguro kung ma-turn over na sa atin yan, so pwede natin pag-isipan yan, lagyan natin ng mga floating restaurant na pwedeng dayuhin. So marami pwedeng ngayon. Like parang Camsur na may mga water activity doon sa lugar. That's one thing na pwede natin magbigyan ng prioritization. Yung tubig na pumapasok sa atin from Laguna, i-clear natin. And then pwede pang ma-convert yan ng lagyan ng turbine para makapag-produce pa ng kuryente. Yung dam. Ganun kahalaga yun. Kita nyo, yung creativity ng ating Cap, talagang ang ganda. Sa lawak ng konsepto natin, ang dami yung pwedeng maging potensyal na proyekto para sa ating lungsod, also para sa ating barangay na magbe-benefit ang ating mga fellow Bacoreños. Why not? Diba? Let's try to study and look at the venture na po pwede natin makita from that perspective, at makikita naman po natin kung saan tayo makakakita ng opportunity for us to gain yung tourist attraction nga natin. Cap, coming from this, ay meron po tayong ilalabas na video sa screen. Baka maaari niyo po kaming kwentuhan ng mga kaganapan mula po sa ating videos. Play VTR. Yan. Yan, kaibigan ko. Kaibigan ko si yung naka-ready yan yung partner ko. Opo. Siya yung humatak sa akin para ako mapasok sa ganyan. So kala ko nga magtutuloy-tuloy nga Kasi ano pong senaryo yan, Cap, specific? Bali yan yung advocacy yan Yun yung noong time ni Presidente Duterte, yung about the drugs. Yung ang title ng pelikula na yan is My Dad, I Hate Drugs. Di ba sinabi ni Duterte, My God, I hate drugs. So yung dad, ang ibig sabihin ng dad is durugin ang droga. Hindi siya meaning the dad. So dalawang meaning niya. Ang ganda nung pakiwari natin, durugin ang droga. Dahil ang droga naman talaga ang kalaban natin towards other people. Ang naging role nyo dyan, Cap, ay security ako na isang milyonaryo, which is Dinky Do. So kaya lang noong inabot siya ng pandemic, hindi na siya natapos. And then si Dinky Do is nagkasakit hanggang sa namatay. Pero at least na-expose and then na-experience ko yung mga ganyan. Opo, mga ganitong klase ng bagay. Ito ay hindi na na-enroll sa... hindi na. Pero magkataon, Cap, nabibigyan kayo ng project. Ano po usually ang mga gusto na sana ninyong project for film, halimbawa, or teleserye?
Action. Action, oh, sa bagay. Kasi sa physique ni Cap talagang... love story. Oh, talaga. pang-actionan, pang-action man kasi ang meron talaga tayo nakikita dito eh. At syempre, pag nakita mo naman si Cap, okay naman po sa rom-com, rom-com action, gano'n, di ba? Why not? Pwede naman eh. Sa ugali naman ni Cap natin ay talagang very game sa lahat ng bagay. Talaga, pinangarap niyo ba, Cap, na mag-artista? Hindi. Hindi naman. Dahil nga, nung start nga, kinuha na agad ako dahil noong araw, yung mga damit ni Imelda, dito binuburda sa Mambog. So, yung isang fashion designer, kinuha ko na maging talent. So, na-meet ko yung lahat ng mga beauty queen noong araw. Grabe, no? So, kaya lang, takot ang mother ko doon sa fashion designer. Kasi baka i-take out ako. Na-take out naman ang Cap natin. Pero buti lang ho at hindi, At least talagang ngayon, ang ganda ng naging takbuhin ninyo as part of the leadership mula sa ating barangay. At nagsaserbisyo publiko sa ating mga fellow constituents po. From this perspective, Cap, meron pong ilang mga magbibigay, syempre, ng kwento, syempre sa atin, afterwards po, na marinig natin ang mensahe mula po sa ating mga kasamahan dito po sa pagtatrabaho sa ating barangay. From here, ay meron po tayong mga videos na ipe-play po coming from those people na gusto magbigay ng pasasalamat po sa inyo. Let's all watch this. Sika pagka tumulong talagang tulong. Saksi po ako na minsan nandito ako sa barangay. Paranaque, tsaka Las Piñas, humingi ng tulong sa Pasay. Tinulungan agad si Cap. Si Cap ang taong nakita ko na masipag na kapitan na parating mong makikita sa barangay. Mula nung inatake ko hanggang ngayon, tinutulungan nila ako. At ang masasabi sa mga episode, tapat sila sa servisyo na dapat natin silang mahalin at alagaan. The Soviento Villas HOA extends its heartfelt gratitude to Cap Obet Nolasco for his unwavering support for our community. Maraming salamat po, Cap Obet! What's up, Cap? Good morning, everyone. Today, I want to take a moment to honor a true servant leader, Barangay Captain Obet Nolasco. Captain Obet has consistently shown us what it meant to lead with heart. His unwavering support for our person with disability community has gone beyond promises. He delivered real changes, from pushing for more accessible facilities in our barangay to creating programs that give PWDs a voice and opportunity. Captain Obet made sure no one gets left behind. And as a barangay captain, he wears many hats. But what stands out most of is his compassion. He listens, he acts, and he serves not for recognition, but because it's the right thing to do. And Cap Obet, on behalf of all of us who've seen your work and felt your impact, thank you. Maraming salamat po. Your dedication to inclusive leadership inspire us to build a barangay that truly cares for everyone. Mabuhay ka, Cap Obet. Ingat palagi and God bless. Thank you. Natutuwa po ako dahil nagkaroon po ako ng pagkakataong magpahayag sa inyo tungkol sa pagkakakilala ko sa aming barangay chairman, kasalukuyang barangay chairman ng Mambugpor. Walang iba kundi si Cap Roberto Obet Nolasco. Si Cap Robert Obet Nolasco ay isa pong kaibigan ng aming pamilya at siyempre being the chairman po ng barangay Mambugpor, masasabi ko po na talaga pong isa siyang matapat, maasahan, masipag, maalalahanin, mabuting kaibigan at kasama sa komunidad, pamayanan po, diyan po sa Bacoor, Cavite. Cap Obet, talaga hong action talaga siya.
Pag sinabi mong mga proyekto na kailangan ipatupad, nagagampanan niya po ito kasama ng kanyang mga kasamahan sa mga kagawad, sa mga manggagamot, mga dentista, at iba pa mga katuwang po sa barangay namin. So, kay Kap Obet, alam ko na napakahalaga sa iyo. Hindi lang ito papuri, kundi pagpapatunay na isa kang mabuting mamamayan at tagapaglingkod sa publiko, serbisyong publiko dyan sa Barangay Mambugpor. Kay Kap Obet, saludo po ako sa iyong pamamahala, 10 ng iyong pamilya, of course si Ma'am Jenny, at ang inyo pa po mga kasama dyan sa Barangay Mambugpor. Patuloy lang po kayo sa inyong paglilingkod, lingkod bayan sa Mambugpor, at nananatili po ang kapayapaan, katiwasayan at kaunlaran ng pamayanang ito. Muli, ito po si Direk Dave Cecilio, awardee na rin po ng Bacoor bilang filmmaker, manunulat at direktor sa pelikulang Pilipino. Muli, congratulations, Kap Obet. Napakabuti at napakamatulungin ng tao. At yan po ang kapitan na talaga po isang tawag mo lang, basta kailangan po kayo, may kailangan kayo, ay siya po ay tumutugon agad. Kahit po isang tawag mo lang sa cellphone, pag may kailangan mo po, sumasagot po siya talaga. Kaya nung naalala ko, nung ako ay naging 3 years presidente ng aming subdivision sa Suluna, ay talaga po namang super suporta po sa aming division. At napakabait na tao at mga friendly. Talaga pong walang pinipili. Basta po may makita at may matulungan, kahit hindi po, ang pagkaalam ko, kahit po hindi niya nasasakupan, pag humingi ng tulong sa kanya, talaga po tumutulong siya. Kaya naman po, saludo po ako sa iyo, Kap Obet Nolasco, sa mabuti mong pinapakita sa iyong mga nasasakupan ng barangays, nasasakupan ng mga subdivision. Saludo po ako sa iyo dahil ako po na-experience ko kung gaano kaingat sa mga gagawin mo para mapabuti ang lahat ng mga nasasakupan mong mga mayan. Kaya Kap Nolasco, sa inyo pong lahat na nandyan sa barangay, ay ipagpatuloy niyo po ang inyong magandang halikain sa inyong mga kapwa. Patuloy niyo ang maganda niyong serbisyo at kayo po ay kailangan ng ating lugar. Kaya po Kap Nolasco, God bless you sa inyong lahat at naway pagpalain kayo ng po may kapal. Masasalamat po kay Kap Obet Nolasco sa kanyang patuloy at walang sawang suporta o pagsuporta dito sa aming subdivision sa pagpapanatili po ng kaayusan at kapayapaan dito sa aming subdivision. Napadali po ang aming pagre-request ng aming munting cover court at may bonus pa, may stage pa po. Gayon na rin yung patuloy po nilang pagronda o pag-iikot dito sa aming subdivision gabi-gabi at yun nga po ang suporta na ibinibigay niya sa amin, pag-i-install ng mga solar street lights at marami pa pong iba. Maraming salamat po, Kap. Hello po, Mayor Strike. Thank you for this opportunity that you are featuring your barangay captains. And gusto ko lang po ikwento yung pagkakilala ko kay Barangay Captain Obet Nolasco. No? I just want to say the first time I met him kasi medyo mahiyain. And gusto ko kasi ang pagtulong po niya at pagtrabaho po niya ay tahimik lang. Hindi niya pinapakita, hindi siya nag-e-epal. No, that's what I like about him. So maasikaso po siya and hands-on. Yun ang gusto ko. At saka any time of the day or night, pwede naman po siyang tawagan para humingi ng tulong. Kasi parang 24/7 ang tulong niya doon sa kanyang mga constituents. So I just want to say that thank you very much that you have a barangay captain like Obet Nolasco. And I hope he stays there forever. And sana makatulong pa rin siya sa inyo dyan. And thank you again, Obet. I miss you. And of course, Jenny Ren, I miss you. Thank you po. God bless. Ang masasabi natin sa kaibigan ko na kay Kap Obet,
ng kapitan ng Mambog 4. Maasahan natin yan masipag. Pare, pagpatuloy mo lang yung sakripisyo at sipag mo para sa barangay mo. Ingat palagi, pare. Kapitan Obet Nolasco, maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa mga kababayan natin dyan sa Mambog 4. Pagpatuloy mo yung mahusay at magaling na paglilingkod dyan. Maraming salamat. Lagi kami nakasuporta sa iyo. Mabuhay ka! Congrats! Oh, thank you. See that, Cap? Those are the messages. Grabe naman po, Kabi. Big time talaga ng mensahe, Cap. Oo nga, pati si Jackie Aquino, ha? Any reaction from those people who think and provided their messages for you, Cap? Papasalamat ako, lalo dito. No? Hindi ko, surprise yan, no? Salamat dun sa mga nanonood. At salamat din sa mga nakaka-appreciate ng tulong natin, no? At yan naman hindi naman ko ginagawa na para sa ikasisikat ko, ginagawa ko yan dahil gusto kong mangyari sa ating lugar. At pagtulong ay galing sa puso ko yan. Mula naman po dito, Cap, syempre susulitin na po natin. At kasama naman natin ang mga supporters at core group ninyo sa inyong administrasyon being the barangay captain. Ay tatawagin po natin para hingian ng mensahe ang ilan sa ating mga kasamahan, especially our elected officials. Umpisahan na po natin kay SK Chairman. Unahin na po natin si SK Chairman Renz Benedict Nolasco. Sir, any message for Cap? Hello po, Cap. Maraming salamat po sa binigyan niyo pong tiwala sa akin na maglingkod po para sa kabataan po sa atin sa Mambog 4 and natulong niyo po sa amin. And thank you po kasi lagi niyo po kaming tinutulungan at nakasuporta po sa programa po natin para sa kabataan po. Hindi po kayo nawala, lagi po kayong nakasuporta para sa amin and yun lang po, maraming salamat po, Kap. Grabe, our architect student learner natin. From the Kagawads naman, on the Committee on Appropriation, we have Kagawad Jerry M. Reyes. Sir, any message for Cap? Isang maganda binabati namin si Cap sa isang masipag na kapitan sa aming barangay, no? Siguro nagpapasalamat din kami kasi sa plano naming mga kagawad na nasabi namin kay Cap, natutupad naman. Gaya ngayon, na-project na namin yung street light sa aming barangay. Bago po uli yun sa mata ng makikita ng mga constituent namin, sabi nga namin ni Cap, yung gabi, ginawa na rin naming araw. Yan, di ba? Kasi yung makikita naman nila talaga makikita na rin yung pagbabago na malaki sa barangay. Anyway, yan po ay dahil sa ating masipag na kapitan. At syempre, kasama ang aming mga council, plano po namin lahat talaga yan. Maipakita sa aming constituent yon. Ayan, at marami pong salamat tayo, Cap. Maraming salamat. Thank you so much po. How about Kagawad Joseph B. Francisco, the chairman on the Committee on Environment? Sa amin po, nagpapasalamat po kami sa aming kapitan at tumutulong po. 24/7 po, gising. Ang buong konseho namin ay sumusuporta sa kanyang mga adhikain at ginagawa sa aming barangay. Sa aking naman committee, sumusuporta po si kapitan sa aming lingguhang clean-up drive at binibisita ang aming mga basura. Grabe, no? As the chair on the Committee on Peace and Order, we have Kagawad Arnie V. Lopez Jr. Sir, any message for Cap? Para kay Cap, alam nyo ba si Cap tsaka ako ay magka-batch kami ng term. Bali, pag nawala siya, wala na rin ako. Kaya ibig sabihin... Teka lang ho, Kagawad. Teka lang ho. Parang, yung nawala naman. Yung term namin, term of office is pares. Term of office. So pag nawala, hindi na siya kapitan, hindi na rin ako Kagawad. So kaya nilulubos-lubos na namin yung aming pagtatrabaho. In fact, meron kaming 2-termer kami na drug clear. Wow. Sa aming barangay. No? At isa pa, kung yung suporta na binibigay ni Cap sa akin, lalo na sa pagpaparehab ng mga PUDs, malaking bagay. Kasi nakikilala na kami sa Tagaytay, kilala na rin kami ni Ma'am Flor dito sa CBDRP. Kaya yung partnership namin bilang isang Badak and Peace and Order, napakaganda ng tandem. Yeah. Kaya pag hindi na kapitan si Cap, hindi na rin ako kagawad. Grabe naman po yung graduation na yan. Postpone. Postpone. From the Committee on Nutrition and Health naman po, we still have Together with Us. Ayan, maybe later we'll be asking a message po. Lumabas. Ayun po.
Nasa Dito talaga mo na naman. siya, Opo. Kagawad. From the senior citizens naman po natin. Ayan. Magandang hapon po. Kap, maraming salamat sa support ang binibigay mo sa amin. Lalong-lalo po sa PWD at saka sa senior citizen. At saka pati na rin po sa akin, gusto ko rin ipaabot ang aking pasasalamat sa buong pamilya ng Nolasco. Kasi wala ako rito. Nag-train ako kay Kapitana Rose Nolasco dati as ako sa social services. Yes, on call ako. Tapos, at saka active na rin talaga ako that time sa senior citizen. Tapos, kung wala rin po si Konsehal Godeng Nolasco, wala ako dito as kagawad. Kaya maraming salamat sa Nolasco family. Kap, thank you so much for your support. Thank you so much, ma'am. Ayan po. On the chairman of the Committee on Nutrition and Health, we have Kagawad Michael Bryan Nolasco, sir. Yes po, magandang hapon po. Bali, ang sinasabi ko po kasi lagi dito, ito po yung stressful committee na napunta sa akin. Nagpapasalamat din naman po ako kay Kap dahil sa support na naibibigay niya sa committee ng Health and Nutrition po. Sana po patuloy lang po yung pagsuporta sa mga projects, sa mga events po na gagawin namin. Yun lang po. Thank you po. Thank you so much po. Yan sa ating mga kagawad sa nagbigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa ating Kap Obet, ang Macho Cup natin. And syempre, a very special shout out kay Kap Jeff Campanya ng Barangay Molino 4. Kap, pinag-uusapan ka lang namin kanina ni Kap. Oo. Pero moving ay talagang iba rin ang motions kasi natin from our barangay captains kapag nakukuha ang suporta coming from your colleagues. Tama ba, Kap, na kapag nakikipag-usap ka with your co-barangay captains, iba din yung naibibigay na knowledge at wisdom. Mga ideas, magaganda yung concept at suportahan ng ating mga barangay captains. Kaya sa 47 barangay captains po natin, salamat dahil kayo po ang support system ng bawat isa. At mula po dito, Kap, meron po kami ipapakita at ipa-flash na picture. Ano po ang nais ninyong sabihin? Anything that you'd like to convey, a message to tell, and a story to say. My family. Thank you. Hirap naman ito, ano ba? Wala yung... Hindi, mother ko, wala. Di ba? Father ko. My sister. Thank you sa kanila. Kung wala sila, wala ako rito. Diba yan? Ha? No? Kompleto pa kami, no? Maraming salamat sa mga suporta ng, hindi lang ng kaibigan, mga kasama, kundi mga pamilya ko, no? Thank you. Pagpapalaki sa akin, di ba? Ang hirap, kahit anong laki ng katawan ko, di ba? Pinaginawa niyo sa akin, ha? Oo. Thank you. Dahil nakita ko, even sa picture, no, ang family ko. Kahit hindi sila nagbigay ng message, so sa mata pa lang nila nakikita ko na tanggap nila yung ginagawa ko. Thank you very much. At sa mga kabarangay ko, salamat sa pag-appreciate nyo ng tulong ko. Hindi po natatapos ang tulong ko. Matapos man ang termino ko, nandito pa rin ako sa Mambog 4. Mabuhay ang Mambog 4. Grabe naman po yun. Such a very sweet message. Sabi nila, pag macho ka daw, hindi ka daw iyakin. No, hindi po kami naniniwala talaga doon. Ay, Macho Cup ng lungsod ng Bacoor po ay talagang iba yung touch ng heart nito. At iba yung impact nito, Kap, no? Saka doon sa suporta ng hindi nakasama yung picture ng partner ko, si Jenny. Opo. Sa kanya ako kumukuha ng ibang kaalaman, supportive siya. So, siya yung may supply ng mga vitamins and mga gamot. So, kung wala siya,
wala akong maibibigay ng mga ganong karaming huge na mga vitamins. And so, just thank to you share- and I love you. Yun, kita nyo naman, di ba? May thank you at I love you. And just to share with you, Cap, kasi ako po ay nakikinood sa live natin, si Ma'am Jenny Fajardo po ay nag-iwan ng very sweet, short and sweet message. Hi babe, watching you. Ay, kita nyo naman po. Nanonood po, Cap. Well, kita nyo naman po ang pagmamahal talaga at suportahan nila sa isa't isa, di ba? It's a give and take process. Sabi ni Ma'am Jenny, ay artista ako, ngayon ang nai-interview naman ng aking partner, why not to give support, and sa lahat ng endeavors ninyo, Cap, grabe yung suporta po ninyo sa isa't isa. Nakakatuwa po na makita na kung kayo po ay nasa studio mismo, nakikita ninyo yung ligaya at yung warmth sa muka, sa mata ng ating barangay captain pag napag-uusapan ng pamilya at syempre yung kanyang dearest partner. Talagang sabi kasi ni Cap, grabe, binigla niyo ako sa mga bagay-bagay. At thank you dun, Cap, kasi very game kayo sa lahat ng... Wala kayong inatras ng challenge. Lahat ng tanong, sinabi ninyong katotohanan. Lahat ng kailangan malaman ng tao, na i-share ninyo sa kanila. And even your heart, you have poured it out. And thank you for that, Cap. And syempre, Cap, meron po tayong, si Sec, may pahabol, may mga programs and activities po tayo sa ating barangay. Yun nga, gusto namin yung advocacy namin. Na yung, kasi nagustuhan, nag-try kami. May kaibigan naman kami na isa karate expert. So gusto namin i-apply sa mga kabataan, no. So kasi ang kailangan mo lang i-provide is medyo less ang gastos kasi pag yung mga karate. Yun ang isa sa pinaplano namin ngayon. So iniintay ko lang na kailan siya magiging available para magtuloy-tuloy yung karate sa Mambog 4. Ay, baka... Para sa defense, self-defense. Self-defense natin and education. Napakagandang programa po nun. At para sa ating mga kabataan, antayin nyo po ang mga programa pa ng ating barangay na kagaya ng karate. Why not? Diba? Take it from the barangay. Mga inisyatibo at mga programs all for the benefit of our fellow Bacoreños. The Mambog 4 community. Maraming salamat dun, Cap. Kasi you never stop learning. Yes. You never stop sharing. You never stop providing for your community. Those things are very vital. Grabe ang puso. Nandito yan. It's Cap Obet. At baka, Cap, meron kayong mga nais ihabol na shout out sa ating mga viewers, sa mga kamag-anak po ninyo, at syempre sa communities natin. Yun nga. Happy Mother's Day pa rin. So, doon sa mga hindi na-i-date ang mga parents, so it's time na, ngayon Monday medyo maluwag, kahapon kasi medyo traffic, no. Kaya i-serve nyo hanggang maaga, kasama mo ang mga magulang mo. Dahil pag yan ay nawala na, sobrang hirap. Lalo, yan ang mother, ang pinaka-importante. Hindi ko sinabing hindi importante ang father, pero mas mabigat pag nawawala ang mother. Hindi ka makakahingi ng pera. Talaga ang Cap natin, lahat, the humor, the wit, the knowledge. Yan lang. But most especially the wisdom na ibinigay niya po sa amin ngayong araw na ito. Sharing your visions for the city of Bacoor and sharing your vision for your community. It totally inspires us to do better every day of our lives. And then, papasalamat kami kay Mayor, kay Kong Lani. So, kay Mayor, yung main drainage system. So, nag-start na ngayon. So, by phase 1. So, sana matapos na. At kinakalampag kasi ako ng mga taga-Mambog, baka daw hindi matapos. So pag inumpisahan ng ating mayor yan, sigurado ako, maasahan natin, tatapusin ni mayor yan. Hindi ako maniniwalang hindi niya tatapusin. Baka mawala na ang baha sa Mambog 4. Wow. Thank you, Mayor. Such promising opportunities para sa ating Mambog 4. At syempre, maraming salamat po sa punong barangay Robert Obet Nolasco ng barangay Mambog 4. Sir, thank you. Sa audience natin po, nakasama dito sa studio, sa lahat po ng personnel, kagawads, thank you so much po. At sa mga nakasubaybay po sa ating social media platforms, maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ay meron kayo natutunan at na-inspire kayo from this kind of conversation. And also, sa suporta po ng pamilya ng buong Nolasco clan at buong Nolasco family ay maraming salamat po sa patuloy niyo pong paggabay at syempre, pagbibigay ng pagmamahal at suporta sa ating Cap Obet, ang Macho Cap ng Barangay Mambog 4. Anong grabe, iba talaga.
Sa mga hindi pa po natin na-interview at nakakapanayam, please wait. Antayin niyo po ang ating team at dadako po tayo sa inyo for a schedule with you. And also, pahabol ko lang po shoutout sa aking mga kasamahan sa DRRM, sa mga OPSEN, responders at sa lahat po ng staff dyan. Hello po sa inyo. Umalis ako ng meeting Hindi ko na po natapos. Pasensya na po kayo talaga. Ayan. Tandaan po natin mga Bacoorreño na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacoorreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacoorreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo po ang susunod na makakasama natin dito sa Usapang Bacoorreño sa segment na What's Cap. Dito lamang po sa Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Masayang araw, Barangay Ibanwan. Panoorin at pakinggan niyo po ang inyong lingkod on May 13, Wednesday at 11 a.m. Live na live sa Usapang Bacoorreño sa segment na What's Cap. Dito lamang sa Bacoor TV channel. Kita-kits mga kabarangay.